kaya pa kaso binitawan ko na. Ayoko na. So ayun, welcome back mga kapatid. Linisan muna natin si Connect. Yan po ang aking motor, Yamaha Aerox 155 version 2 2023 model. So linisan muna natin, then right after that reviewin natin tong motor na to, no? Ano yung mga nagustuhan ko, naayawan ko. Tapos ano na yung build nito, ano na yung mga pinalitan ko, and all. Alright, tara, samahan niyo ako. So ayun, tapos na natin linisan mga kapatid. Ngayon reviewin na natin siya. Ayan. So bago natin siya reviewin, mabilis na information lang about sa motor ko. Aerox 155 version 2 2023 model. Nung binili ko siya, naka-indicate sa kanya na manufacture date niya is January of 2023. Then binili ko siya February. Ayan. So mag-iisang taon na. Ayan. So ngayon pag-usapan natin yung mga nagustuhan ko. Una sa lahat, performance. Ayan. Napakalupit ng performance niya. And then I would say, pangalawa nagustuhan ko yung stock tire niya, napaka-kunat. Everyday nagbibiyahe ako ng approximately 80 kilometers everyday. Ayan, everyday na biyahehan yan. Pangalawa ko nagustuhan niya is yung design niya. Hindi siya tinulad dun sa unang version ng Aerox. Though yung iba mas prefer nila yung design ng unang version ng Aerox, pero ako kasi mas gusto ko to kasi mas bulky siya tignan. Mas sporty. Ayan. Tsaka itong fin niya dito, gusto ko yan. Ayan. Papansin nyo wala na yung sticker dito na 155. Mamaya ako i-explain kung bakit. Ayan. So, pangatlo ko nagustuhan is yung gas consumption niya. Though hindi siya mako-compare sa mga Honda Click, Honda Beat, yan. Magastos siya kung magastos. Pero, in a sporty na scooter, okay na siya. Kung tumatakbo ka lang naman ng 80 kilometers, papalo ka pa rin ng approximately 40. Depende sa piga mo talaga. 40 kilometers per liter. Ayan. Pero ngayon, pakita ko sa inyo ang takbo ko. Ang odo ko is 25. Ayan. May halong waswas na yan mga kapatid, no? 36.1 km per liter. Ayan. So, wala pang isang taon, nakatakbo na ako ng 25,000. Ayan. So, pag-usapan naman natin yung mga dinagdag ko, mga pinalitan ko. So, as you can see there, Street King, blue lens. Ayan, Street King, blue lens. Tapos naglagay din ako ng bracket pagkabitan, kung may kakabit man. Then, ito naman sa Tapalodo, the reason why pinalitan ko siya is, nung binili ko siya may gas-gas yung Tapalodo. So, nangako yung kasa na papalitan nila. Kaso nga lang, inabot ng 8 months. Nagreklamo na ako. Sabi ko, palitan nyo yan. Kung di magre-reklamo ako, bigay nyo sa akin yung email ng pinaka-manager nyo, corporate manager. Ayun, so nag-comply sila agad, ginawa nila, order ka online sir, ako na magbabayad. Ayun, pinalitan nila. So ito yung in-order ko. Carbon siya. 2.1 yata to. Sa 2,000. Or kulang-kulang 2,000. Yan, pinalitan nila. Ano pa ba yung mga kinabit ko? Ayan. Auxiliary light. Though hindi ko siya masyadong ginagamit kasi maliwanag naman yung daan. Pag nagkataon lang na may parting madilim, yan, in-on ko siya.
So, ano pa? Ayan. Footrest. Footrest matting. Ayan. Blue. Kasi blue yan. Ano pa yung inad ko? JVT 5 adjustable version 3. Ayan. Ano pa? Top box courtesy by Riders Code. Ayan. So, ito. Nagpalit na rin ako ng gulong. Ayan, makikita nyo. Beast tire yan, flash. Same size ng stock. Pero mas mataas yung clearance nito. Sa panggilid, ano yung nakakabit sa panggilid ko? Makina ko wala akong ginalaw. Panggilid lang, CVT. Yung CVT set ko is RS8. RS8 siya. Yung pulley ko RS8. Tapos yung current belt na nakakabit is B65. Torque drive ko, wala pa akong plano magpalit noon pero napilitan kasi nasira yung torque drive ko. Medyo matigas yung nakakabit ni spring. So ngayon ang gamit ko is titanium alloy. Titanium alloy ba yun? No, alloy. Alloy set siya ng Sun Racing. Ayan. Spring ko 1,200. Center and clutch. Bola ko is JBT straight 12. Ayan. So, pagdating sa performance, okay naman yung set niya kahit halo-halo kay chop suey set siya. Okay naman yung performance. Pag na-start na mabuti, hindi ganun nilamig yung makina, nakaikot ng maayos yung langis. Pumapalo ako ng 118 ng straight body yung position ko, nakaupo. Hindi ako humiga, hindi ako yumuyuko. Pag yumuko naman ako, kahit konti lang, papalo siya ng 120, 122, 124. Nung hiniga ako siyang sagad, pumalo naman ako 128. Kaya pa kaso binitawan ko na. Ayaw ko na. Ayan. So, yun yung mga pinalitan ko dito, no? Ngayon, pag-usapan natin yung mga ayaw ko. Unang-una, yung pwesto ng motor pag naka-side stand. Pag stock ang gulong mo, medyo nakadiretso siya. So, I highly recommend guys na wag nyong isa-side stand pag nasa kalsada kayo. The reason why wala yung sticker ko sa gilid is sinide stand ko siya sa kalsada, may nagharutang aso, binangga yung likod ko, taubagad. Though hindi ganun kalakas yung bangga nila pero tumubagad. Ayan na nangyari. Gas-gas. Yan, nakikita nyo. So, yan. So, nakikita nyo. Ayan, magas-gas yan. Though hindi naman siya halata, mahalata naman lang siya pag tinutukan mo. Pero yon, pag naka-stock tire pa kayo, wag nyong gagamitin yung side stand. Pag center stand na lang kayo. Good thing about this tire na binili ko is mataas yung clearance niya, kaya nung side stand ko naka-slant na siya, hindi na siya basta-basta tataob. Ayan. Now, pag-usapan natin yung mga naayaw ko. Unang-una, shock sa harap. Sobrang lambot, lumalagotok. Kasi ang sobrang konti ng langis. Well, common na yata sa lahat ng kasa yun. Pag manufacture nila to, konti lang nilalagay nilang langis sa shock. Ayan. So, pero na-resolve ko na yan, pinaripak ko. Nagbayad ako 800. Ayan, yan yung unang-unang ayaw ko. Pangalawang ayaw ko is hindi naman siya impacting, no? Pero maingay yung flaring siya pag ginagalaw. Ayan. May mga parte ang ingay niya, oh. Yun. Ano pa ba yung mga naayawan ko? Yung ito, pag nagkabit ka ng bracket, may mga ibang bracket na pag hirap ka isara. Ayan, oh, hindi mo siya masara. Kailangan mo talaga siyang persahin. Tapos pag i-unlock mo siya, mahirap. Kailangan mo pakadiin. Ayan. So far, yun lang naman yung isyong napansin ko, no? Yung mga napapanood ko sa YouTube, Air 12, ganon, hindi ko naman siya na-experience. Sa tingin ko kasi ano lang yun sa pagpwesto mo ng motor sa pag-maintenance,
Kung lagi yan nakabilad sa araw, nababasa, then kukunat talaga yung wire. Tsaka kung madumi kayo sa bahay nyo, maraming daga, then most likely ngangat-ngatin ng daga yan. Ayan, so far wala naman na akong ibang naging issue, no? Yun yung mga nagustuhan ko. Good siya sa JVT, pero kung wala naman kayong pinalitan sa CVT nyo, hindi kayo nag-upgrade, might as well stay at stock. Yan. So, yan ang ating review para sa aking motor. For more videos, do not forget to comment, share, and subscribe. And para mapanood nyo yung mga susunod ko pang video, no? So, up until now, naghahanap pa ako ng kung ano yung content ko. But please, kung meron kayong marirecommend or suggest, do not forget to comment down below para marinig ko yung mga suggestion nyo. Malay nyo, yun yung mag-workout for me. No? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Once again, thank you. Ride safe always. Bye.